makapitan. Wala nang tumuturo. Wala nang tao. Problema namin mo yung makakuha pa yun. Ayuta. Wala na po. Talaga kami. Ano makakuha kami na kahit pag-grudo man lang. Paano makapag-alam po? Hindi naman importante yung pag-grudo lang. Wala na po kami magtangan. Sana makarating po sa inyo. Problema namin. Ipasa po namin yung record. Hindi naman pinasa na hindi sa ano. Wala po kami record. Kaya sintansyon kami, wala kami record. Sana man lang, mabigyan niyo po kami ng action sa problema namin ito. Kontintuloy na hukong pag-uutong. Tapos nagkatabuhan ka na. May kontin pa lang sa mayo. Akala buwan. Kaya ng buwan ko, ang adisya namin yun ng buwan. Akala po yung pagkakrudo. Kahit card na lang po pangkanda sa gasolinahan, mabili niyo po sa amin. Wala po kami protestos. Sobrang taas ng grupo po. Yun lang po. Maraming po salamat. Marami po salamat sa nag-post yung The Situation Report. Ano ho? Yan po yung kanilang ano. The Situation Report, let's give credit to them. And to my friend na nagpadala po sa akin, si Joe Saldariaga, maraming salamat sa pagpapadala ng video na ito. Ano ho? So, yun po ay obviously napapabilang sa industriya ng public transport. It could be a driver or driver/operator. Narinig po nating lahat, hindi po siya humihingi ng awa, hindi po siya humihingi ng limos. Yung ayudang hinihingi niya, malinaw pangkrudo lang. Ibig sabihin, kahit matanda na si Tatang, handa siyang magtrabaho, hindi siya nanlilimos. Dahil may buo po yung pagkatao niya, yung dignidad niya, yung self-respect niya. Inihingi lang nila ayuda pangkrudo. Magtatrabaho sila. Yung binigay ni Bongbong, meron po itong propaganda na naman. Basagin po natin yung kanilang papanay papogi, ano ho, na mamimigay daw po sila ng fuel subsidy sa lahat ng traditional jeepney. Si Tatang, para ho makikinig. Kunin ninyo pag kayo nabigyan. Mamimigay po sila ng fuel subsidy. Simulan po natin sa traditional jeepney. Sabi nila, meron daw pong 137,218 na traditional jeepney. Ito po yung mga lumang jeepney na matagal na hong sinusubukang i-phase out. Ito po yung traditional jeepney. Meron daw pong 137,218 traditional jeepney sa buong Pilipinas. Bibigyan ng 5,000 yung operator, no? Ang driver bibigyan ng 15,000. Ano? Lagay na lang po natin na 1:1. For every traditional jeepney operator, kasi 137,000 po yun 218. Siyempre, yung ibang operator, meron pong 5, may 10, may 2. Hindi po exact science itong numerong ibibigay ko sa inyo. But magbe-benchmarking lamang po tayo or baseline. Kung 137,218 traditional jeepneys, 5,000 ang ibibigay sa operator, ang halaga po noon, kung tigli 5,000, ay 686,090,000. Ano? 686,090,000. Yung 1,500 per jeepney driver, diyan po sa 137,218 traditional jeepney, pag yan po ibigyan mo ng tigwa 1,500, ang halaga pong kinakailangan ay 205,827,000 pesos. No? Papakita ko lang sa inyo kung bakit si Bongbong talaga ang problema. Bukod sa inaharap nating oil supply and energy and global economic crisis. Yung para po sa operator na 686,090,000, dagdag po ninyo doon yung 205,827,000, ang kinakailangan po ng pamahalaan ay 891 million
pesos. Malaki po ba yung 891,917,000 pesos? Ano ho? 891,917 million pesos. Ano ho? Pag tiningnan ninyo, parang, ay, may ginagawa naman si Bongbong. Bakit mo naman sinasabing si BBM ang problema? Paliliwanag ko sa inyo. Itong 891,917,000 pesos. Barya lang po ito. Tandaan po ninyo, yung paratang na itinuturo si Manny Bonoan na tumanggap ng 1 billion. 1 billion pesos mula dyan sa flood control program. Ano? 1 billion kay Manny Bonoan. Manny Bonoan, Secretary Manny Bonoan, nakita mo naman yung apela ng matanda. Di ka ba nakukonsensya? 1 billion sa'yo. Itong traditional jeepney na planong ibigyan ng 5,000 kada operator at 1,500 na lang Manny Bonoan. 1,500 kada jeepney driver. Ang kabuang kinakailangan, 891,917 891,917 million. Ano ho? Pagka isoli mo, Manny Bonoan, wala na ho. Wala na. Galit na ang tao, nakakaawa ng Pilipino, pangalanan natin, dapat natin pangalanan. Yung 1 billion na inatid ka niya sa inyo, pagka ho isosoli ninyo, meron pa hong sukli, Manny Bonoan, ng 108,083,000. Yan po, yung sukli pa ho yan. 108 million pa ho ang sukli. Pagka isinoli ninyo yung 1 billion ninyo. So masosolve po natin yung issue sa traditional jeepney sana nang hindi tayo gagalaw. Hindi po tayo gagalaw kasi po meron pong siyam na groupings. May traditional jeepney, may modern jeepney, may public utility bus, may P2P, may minibus, school bus, sinama po nila, okay po yun. Yung UV Express na modern at yung UV Express na traditional at finally, yung tricycle. So siyam na subgroupings po yan. So solvin po ko po para sa inyo kung saan tayo kukuha ng pera. Yung traditional jeepney na solve na po natin. Kailangan po nito ng 891,917,000. No? Pag sinoli ni Manny Bonoan yung 1 billion, meron pa po tayong sukli na 108,083,000. Ang laki pa ho nun. Tungo po tayo sa modern jeepney. Ang traditional jeepney may 137,218. Ang modern jeepney, 9,183. Ano ho? Ang plano nila sa modern jeepney, ano ho? Bigyan ng 10,000 yung operator. Bigyan ng 1,500 yung driver. Hindi ko maintindihan bakit yung driver 1,500 lang. Eh usually yan, sagot ng driver, yung crudo, yung boundary. Eh di doon din niya kukunin sa 1,500. Naintindihan ko yung operator. Kasi nga, nag-maintain sila, pero iba-iba pong setup eh. Yung iba, kung kaninong jeep or bus naka-assign yan, pag nasira yan, bahala ka. Diskarte mo, gastos mo. Ating matalakay muli yung oil and gas na usapin kung paano mapatupad yung joint exploration, development, use, and exploitation doon sa potential na malaking deposito ng gas and oil within our territory. Gusto niyang buksan muli sa China. Ngayon, si Tariela, paano ka na? Kaya mong tawaging pro-China si Bongbong, si Justice Antonio Carpio, yung CBCP, yung mga ilang tiwali at kasapi ng alyansang CBCP at Marcos. Paano ngayon? Yung mismong idolo niyong si Bongbong Marcos ang nagsasabi, nais niyang buksan muli yung pakipag-usap sa bansang China
upang pag-usapan yung joint use, exploitation, exploration, development ng mga oil and gas deposit. Anong tawag nila ngayon kay Bongbong? Dapat yan kinukundina na nila. Tariela, Tony Carpio, CBCP, Akbayan, Makabayan, yung alyansang Akbayan Marcos. Paano? Di linaglag kayo ng kaalyansa ninyo. Makabayan, paano yan? Gusto daw makipag-usap ni Bongbong Marcos sa bansang China. Di linaglag din kayo. Kaya nyo bang tawaging traidor si Bongbong Marcos? Kaya nyo bang tawagin at akusahan na si Bongbong Marcos ay pro-China? Di ba? Ito ho yung mga too little, too late na effort. Hindi ho dapat natin kasi binitawan. Hindi po tayo dapat naging masyadong adversarial or arrogant or antagonistic o basag ulo sa pakikitungo sa bansang China. Ano, ngayon, nakikita yung importansya ng pagiging mabuting kapitbahay. 'Di ba? Dapat maintain yung pagiging diplomatic, yung pagiging cordial, kahit na mayroong kiskisan, kahit na may friction, yung pagiging friendly, yung good neighborliness. Dahil hindi nga natin alam kung kinakailan tayo makakalapit sa ating kapitbahay kung tamaan tayo ng krisis. Ano? So dito pinakita ko po sa inyo, si Bongbong Marcos ang problema. Si Bongbong Marcos ang krisis natin. Ngayon, gusto niya makipag-usap sa bansang China. Pakita ko po uli sa inyo ha. Hindi po ito gawa-gawa kagaya ng kanilang propaganda. Paano ngayon yung mga iniidolo, yung polisiya ni Trump? Kaya po tayo nakakaranas ng krisis na ganito. Dahil sa pagiging bully nung iniidolo nila Tariela, ni Justice Carpio, ng CBCP, yung ilang tiwali sa CBCP, ginagamit pa ang pulpito, ginagamit pa ang pagsesermon-sermon ninyo, di ba? Galit kayo sa China, idol nyo ang Amerika, paano tayo ngayon? Yung Akbayan, yung alyansang Akbayan Marcos, so tinalikuran kayo ni Bongbong, awayin nyo si Bongbong. Yung Makabayan, alyansang Makabayan Marcos, paano? Tinalikuran kayo ni Bongbong. Bakit? Lumalambot na gusto na makapag-usap sa China Hindi ba't strong ang inyong belief and support sa alyansa ng Pilipinas at Amerika? Wala ho tayong problema ron. Kailangan din natin sila. Pero ito'y paglabag sa ating independent foreign policy. Dapat interes ng Pilipino. Ngayon may krisis, ngayon lang naiisip ni Bongbong yung interes ng Pilipino. Bakit? Ayaw siguro magsoli ng mga pinagnanakaw nila. Di ba? Nakakagalit Ba't tayo nagagalit? Uli problema nung mga nasa transport industry. Sa ganon, yung natitirang pera maikalat po natin. May pamigay natin sa iba't iba pa. Paano magsasaka? Paano ho yung magsasaka? Paano yung mangingisda? Paano yung araw-araw na mananakay? Meron daw pong 50% discount sa LRT at MRT. Paano yung hindi sumasakay sa LRT at MRT? May discount din ba sila? Hindi ba taxpayers din sila? Kaya nga ang daming nagme-mensahe, ano ba naman ang pambubudol ng gobyerno? Meron pa silang panawagan na magbayad ng maaga sa atin pong mga buwis. Mag-file lang ating maaga mag-file ng income tax return. Ayan Di ba? Paano ka magbabayad? Wala ka ng pambayad. Ninanakaw pa. Di ba? Kawawa po tayo Kagaya po nung nabanggit ko kanina, ayan nga pati itong jeepney driver, kagaya ni Tatang, maghapong pumasada, nagkarga ng 1,200, 56 pesos na lang ang natira. Kung meron po siyang 2 bibig na papakainin, bukod sa kanila mag-asawa, sige nga gawan ninyo ng solusyon yung 56 pesos. Paano niya pagkakasyahin yun? Ito po binalita ng GMA News Online nung Friday. Para po meron tayong mga pagbanggit sa mga sources natin. Ngayon, daanin po natin, pasadahan lang natin, yung impeachment
na nagaganap po na budol na pagdinig. Krisis na po tayo mga kababayan. May tigto 2 million pesos na po ayon kay Congressman Lian Leviste na ipinamudmod para sa Lenten break kada kongresista. Except of course, yung kritiko nila. Ang nangyari po, pinipilit nilang umattend si VP Inday Sara Duterte diyan sa budol na pagdinig sa House Injustice Committee. Diba? Yung Committee on Justice ng House. Malinaw po yung naging payag ni VP Inday. Bakit ako uupo dyan? Nag-file na siya ng kanyang answer, ng kanyang tugon. At sinasabi niya, wala na kayong dapat gawin kung hindi i-dismiss yan. Yung budol na impeachment complaint laban sa kanya. At hindi na siya kailangan magpunta dyan dahil tama po, ito po yung naging pahayag ni VP Inday. Mas nais niyang gugulin yung kanyang panahon upang magabayan ang bawat pamilyang Pilipino. Kung paano makatulong sa mga naghihirap kagaya ni Tatang. Yung humihingi po, hindi po ng limos. Pangkrudo na nga lang hinihingi para makapasada eh. So yan, ano ngayon ang tugon ng mababang kapulungan? Impeach si Inday. Pag in-impeach nyo ba si Inday, bababa ang presyo ng langis. Kaya nga si BBM ang problema eh. Krisis na tayo, nag-issue ka na ng EO 110, na tayo na sa state of emergency, pagdating po sa issue ng enerhiya or energy, tuloy pa rin ang impeachment. Di ba? Si Bongbong ang problema. Pag tinanggal po ninyo si Inday, bababa ho ba ang presyo ng krudo? Magsosoli ba kayo ng trilyong pisong pinagnanakaw ninyo sa aming mga Pilipino? Itigil nyo na yan. Friales, death penalty na sir. Exactly what I have been campaigning for the last midterm election, di ba? War on corruption hanggang ngayon. Mas nagre-resonate po ngayon yung ating isinusulong at mensahe nung nakaraang kampanya. Yung war on corruption, yung pagbabalik ng death penalty at pag-amenda sa plunder law. Kung ginawa natin yun, kung hindi tayo minagic ni Chairman Technical Glitch Garcia na magagawa po natin itong ating war on corruption. Subalit hindi pa naman huli ang lahat.